Dito sa Filipino Crime Stories, binubuksan natin ang mga kasong yumanig sa komunidad. Mga krimeng sinubukang ibaon sa limot, pero muling binubuhay ng ebidensya, imbestigasyon at katotohanan. Simulan na natin ang istorya. Ito ang kwento ng sinapit ng 8 taon, gulang na bata. Nakarumal-dumal ang pagkapaslang. May mga umagang parang karaniwan lang, tahimik, presko ang hangin. Walang senyales na may masamang mangyayari. Sa isang simpleng bahay sa probinsya, maaga pa lang ay gising na ang isang 8 taong gulang na bata. Hindi na siya kinailangang gisingin. Kusang bumangon ang kanyang katawan. Parang may hinahabol na saya. Ngayong araw, may exam siya sa eskwela. At higit sa lahat, may sayaw na activity. Isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan. Sa loob ng maliit na kwarto, maingat niyang kinuha ang kanyang uniforme. Medyo gusot, pero maayos pa. Isinuot niya ito ng dahan-dahan, parang may ritual ang bawat galaw. Sinuklay niya ang kanyang buhok sa harap ng maliit na salamin. Paulit-ulit niyang tiningnan ang sarili, parang sinisiguro kung mukhang handa na ba siya sa araw na iyon. Sa isip niya, iniisa-isa niya ang mga sagot na maaring lumabas sa exam. Sa isip din niya, iniulit-ulit niya ang mga hakbang ng sayaw. Isang kaliwa, isang kanan, ikot, tapos ngiti. Excited siya. Sa kusina, naroon ang kanyang baon. Simpleng pagkain lang, pero sapat. Inilagay niya ito sa bag, kasama ang mga lapis at papel. Isinara niya ang zipper at hinawakan ang bag ng mahigpit. Parang may laman itong mas mahalaga kaysa gamit. Parang may dalang pangarap. Walang kakaiba sa umagang iyon. Walang sigawan, walang away, walang babala. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa may labas. Tahimik ang paligid. Ilan sa mga kapitbahay ay nagsisimula palang gumalaw. May mga nagwawalis, may mga nagbubukas ng tindahan. Normal ang lahat. Umupo siya sandali, tapos tumayo ulit. Naghihintay siya. May isang tito siyang maghahatid sa kanya sa eskwelahan. Ito ang napag-usapan. Ito ang nakasanayan. Para sa kanya, ligtas ang umagang ito. Sigurado, walang dahilan para mag-alinlangan. Habang naghihintay, tinapik niya ang kanyang bag. Parang kinakausap niya ang sarili. Ngumiti siya. Siguro iniisip niya kung paano siya sasayaw mamaya. Kung papasa ba siya sa exam. O kung anong sasabihin ng guro niya. Isa itong umagang puno ng pag-asa. Umagang para sa isang bata. Walang iniisip na masama. Walang alam sa panganib. Hindi niya alam na ang ilang minutong paghihintay na iyon ang huling sandali ng kanyang pagiging bata. Hindi niya alam na sa parehong lugar may mga desisyong ginagawa, mga desisyong babago sa buhay ng maraming tao. At sa isang iglap, ang umagang dapat sana'y magsisimula ng bagong aral sa eskwela ay magiging simula ng isang trahedyang hindi kailanman dapat nangyari. Lumipas ang ilang minuto. Ang bata ay nanatili sa labas ng bahay. Hawak ang strap ng kanyang bag. Nakatingin sa daan na parabang anumang sandali ay may lilitaw. Paminsan-minsan, tumatayo siya. Sumisilip sa kanto. Tapos babalik sa dati niyang pwesto. Wala sa kanyang mukha ang pagkainip. Bagkus ay pananabik. Ito ang nakasanayan niyang eksena tuwing umaga. Maghihintay. Sasakay, papunta sa eskwela. Ang tito na maghahatid sa kanya ay kilala niyang maaasahan. Hindi ito estranghero. Isa itong kamag-anak na ilang beses na rin siyang naihatid noon. Para sa bata, malinaw ang isip. Ligtas siya. May susundo. May patutunguhan. Habang naghihintay, may mga tunog ng umaga sa paligid. Tilaok ng manok. Mahinang ingay ng motorsiklo sa malayo. At mga yabag ng taong papasok din sa kani-kanilang gawain. Ang mundo ay gumagalaw
At ang bata ay bahagi lamang ng normal na daloy nito. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang oras ay tila bumabagal. Parang may hinihintay na hindi niya kayang makita. May nadaang kapitbahay. Ngumiti siya at bahagyang tumango. Parang pagbati. Bata lang siya. Pero natuto na siyang maging magalang. Wala sa kanyang kilos ang takot. Wala sa kanyang isip ang ideya ng panganib. Habang tumatagal ang paghihintay, naupo siya sa may labas. Hinilapag ang bag sa tabi. Tumingala sa langit. Maliwanag ang araw. Isang magandang araw sana para matuto, magsulit ng exam, at sumayaw kasama ang mga kaklase. Sa puntong ito ng kwento, mahalagang linawin ang isang bagay. Hindi ang tito na hinihintay niya ang taong itinuturong may kagagawan ng krimen. Magkaibang tao sila. Magkaibang papel sa buhay ng bata. Magkaibang intensyon. Ang tito na maghahatid sa kanya ay bahagi ng kanyang umaga. Isang normal na bahagi ng routine. Ngunit may isa pa siyang kamag-anak sa paligid. Isang taong hindi niya hinihintay. Isang presensyang hindi niya inaasahan. At dito nagsisimulang maging mabigat ang katahimikan. Sa mga kwentong tulad nito, ang panganib ay hindi palaging dumarating na may ingay o babala. Minsan, ito'y dumarating ng tahimik, halos hindi napapansin. Hanggang sa huli na ang lahat. Ang bata ay nanatiling nakaupo, walang kamalay-malay na ang kanyang paghihintay ay unti-unting nagiging paghihintay sa wala. Ang oras ay patuloy na umaandar. Pero ang tulong na inaasahan niya ay hindi pa dumarating. Sa likod ng kanyang inosenteng pananabik, may mga pangyayaring nagaganap na hindi niya kayang unawain. Mga desisyong ginagawa ng matatanda, mga galit, hinanakit, o kung anuman ang bumabalot sa isipan ng iba. Para sa bata, ang umagang iyon ay simple lang. Papasok siya sa eskwela. Pero para sa kwento ng krimeng ito, ang umagang iyon ang magiging huling pahina ng isang buhay na hindi pa dapat nagtatapos. May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At may mga taong naroon na pala pero hindi natin napapansin habang ang bata ay patuloy na naghihintay sa tito na maghahatid sana sa kanya sa eskwela. May isa pang presensya sa paligid. Isang taong pamilyar ang mukha, kilala ang pangalan, at kabilang sa iisang dugo. Isa ring tinatawag na tito. Ngunit hindi ito ang tito na hinihintay niya. Magkaiba ang dalawa, magkaiba ang papel, at higit sa lahat, magkaiba ang intensyon. Ang batang iyon ay walang dahilan para matakot. Sa murang edad, natuto siyang magtiwala sa pamilya. Sa kanyang isipan, ang salitang tito ay katumbas ng kaligtasan, isang taong malapit, isang taong hindi mananakit. Hindi niya alam na minsan, ang panganib ay nagmumula sa mga taong akala natin ay hindi kailanman gagawa ng masama. Ayon sa mga salaysay ng ilang saksi, nakita raw ang batang iyon na may kausap na isang kamag-anak sa mga sandaling iyon. Walang sigawan, walang pagtatalo, walang eksenang magbibigay babala sa sinuman. Sa panlabas, para lang itong karaniwang pag-uusap ng magkamag-anak. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil sa mga krimeng ganito, hindi palaging may ingay bago mangyari ang trahedya. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan. Sa isang sandaling tila, walang kakaiba. Ang bata ay patuloy na inosente. Wala siyang ideya na ang umagang iyon ay unti-unting lumilihis mula sa normal na takbo. Ang iniisip pa rin niya ay ang exam, ang sayaw, ang eskwela, ang mga simpleng bagay na bumubuo sa mundo ng isang bata. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, may isang matanda, isang tito, na may dalang mga bagay na hindi nakikita ng bata, mga iniisip, mga galit. Umaaaring mga problemang matagal nang kinikimkim. Hindi malinaw,
kung ano ang eksaktong bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit malinaw na may mga desisyong nag-uumpisa ng mabuo. Sa puntong ito, maraming tanong ang lilitaw. Ano ang tunay na nangyari? Sa pagitan nila, may sinabi ba ang bata na hindi dapat? May galit bang matagal nang naroon? O isa lamang itong sandaling hindi na napigilan? Walang makakasagot ng buo sa mga tanong na iyon. Ang tanging alam ng lahat, ang bata ay hindi na nakita pang muli na papasok sa eskwela. Sa mga sumunod na minuto, ang tahimik na umaga ay unti-unting nabalot ng kaba. May mga taong nakapansin na tila may mali. May mga kapitbahay na nagtaka kung bakit hindi pa umaalis ang bata. May mga mata na nagsimulang maghanap. At habang patuloy na umaandar ang oras, ang inosenteng paghihintay ng bata ay napalitan ng isang katahimikang mabigat. Isang katahimikang nagbabadya ng masamang balita. Ang presensyang hindi niya hinihintay. Ang siyang magdadala sa kanya palayo sa landas patungo sa eskwela. At sa likod ng katahimikang iyon, isang trahedya ang unti-unting nabubuo, isang trahedyang mag-iiwan ng sugat na hindi basta-basta maghihilom. May mga sandaling kapag lumipas, hindi na kailanman maibabalik. Sa mga oras na iyon, wala nang nakakita sa batang papunta sa eskwela. Ang kalsadang kanina lang ay tahimik at normal ay tila biglang naging mabigat ang hangin. May mga minutong hindi napansin ng iba, pero para sa batang iyon na pala ang pinakamahabang sandali ng kanyang buhay. Walang malinaw na nakarinig ng sigaw. Walang agarang humingi ng saklolo. Walang senyales na may masama nang nangyayari. At iyon ang mas lalong nakakatakot. Ayon sa mga susunod na salaysay, ang mga pangyayari ay naganap ng mabilis, napakabilis para mapigilan, napakabilis para maintindihan ng sino man. Ang batang kanina lang ay puno ng ngiti at pananabik, ay biglang napunta sa isang sitwasyong hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Sa murang edad, ang kanyang mundo ay simple. Wala siyang alam sa galit ng matatanda. Wala siyang alam sa mga problemang hindi kanya. Wala siyang alam sa karahasan. Ang alam lang niya ay magtiwala. Sa loob ng ilang minuto, ang umagang puno ng pag-asa ay tuluyang nagbago. Ang katahimikan ay naging mabigat. Ang oras ay tila huminto. At ang batang dapat sana'y nasa loob ng silid-aralan, nakaupo sa kanyang upuan, ay hindi na makarating doon. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong sinabi o nangyari sa pagitan nila. Walang makapagsabi kung may huling pakiusap o kung may sandaling naguluhan ng bata kung bakit nagiging ganito ang isang taong kilala niya. Ang tanging malinaw ay ang resulta. Isang inosenteng buhay ang nawala. Sa ganitong mga kwento, madalas nating hanapin ang sandaling sana. Sana may nakakita, sana may nakaawat, sana may nakarinig. Pero sa umagang iyon, ang sana ay dumating ng huli. Hindi nagtagal, may mga taong nakapansin na may kakaiba. May katahimikang hindi normal. May pakiramdam na parang may nawawala. Ang batang kanina lang ay nasa labas ng bahay ay biglang hindi na makita. At doon nagsimulang maghanap ang mga mata. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Nagsimulang gumalaw ang komunidad. Ang masakit sa lahat, ang batang iyon ay hindi na makakapagsalita para sa sarili niya. Hindi na niya maikukwento ang kanyang panig. Hindi na niya masasabi kung ano ang kanyang naramdaman sa mga huling sandali. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamabigat na bahagi ng krimeng ito. Sa loob ng komunidad, unti-unting kumalat ang kaba. May mga pabulong na tanong, may mga hinala, may mga takot na hindi masabi ng malakas. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pamilya ang unti-unting nababalot ng pangungulila kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang bigat ng nangyari. Ang umagang iyon na dapat sana'y puno ng aral at sayaw ay tuluyang naging marka ng isang trahedya.
Isang trahedyang magbubukas ng masakit na katotohanan na minsan ang panganib ay hindi dumarating bilang estranghero, kundi bilang taong akala natin ay kilala natin. Hindi nagtagal, ang katahimikan ay nabasag. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa lugar. Hindi malakas, pero sapat para magpatigil ng galaw ng mga taong nakarinig. May kaba sa tinig, may takot, may pangambang hindi maipaliwanag. Unti-unting nagtipon ang mga tao, dala ang parehong tanong. Ano ang nangyari? Sa isang bahagi ng lugar, doon siya natagpuan. Ang batang kanina lang ay naghihintay sa maghahatid sa kanya sa eskwela. Ngayon nakahandusay, tahimik, hindi na gumagalaw. Ang bag na bitbit niya kanina ay wala na sa kanyang balikat. Ang unipormeng inayos niya ng maaga ay marumi na. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. May masamang nangyari. May mga kapitbahay na napaatras. May mga napahawak sa dibdib. May mga hindi napigilang umiyak. Walang gustong maniwala. Walang gustong tumingin ng matagal. Dahil paano mo haharapin ang isang katotohanan ganito kabigat? Na ang isang batang dapat ay nasa silid-aralan na ay wala ng buhay? Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga tanong ay sunod-sunod. Sino ang huling nakakita sa kanya? Saan siya galing? Bakit siya naroon? Ang bawat isa ay may piraso ng kwento, pero walang buo. Habang dumarami ang tao, dumarami rin ang haka-haka. May mga nagturo sa kawalan ng bantay. May mga nagtanong kung bakit siya nag-iisa. At may mga bumulong ng mas mabigat na hinala na ang gumawa raw nito ay hindi estranghero. Dumating ang mga awtoridad. Sinilyuhan ang lugar. Sinimulan ng investigasyon. Ang eksenang kanina lang ay tahimik na umaga. Ngayon naging sentro ng pagyanig ng buong komunidad. May mga batang pinauwi mula sa eskwela. May mga magulang na niyakap ng mahigpit ang kanilang anak. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pamilya ng bata ay dumating. Walang salita ang makapaghahanda sa isang magulang sa ganitong tanawin. Walang lakas ang sapat para tanggapin ang pagkawala ng isang anak, lalo na sa ganitong paraan. Ang iyak ay hindi na kayang pigilan. Ang tanong na bakit ay paulit-ulit na binibigkas, kahit alam nilang baka wala itong kasagutan. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mas masakit na detalye. Ang hinala ay napunta sa loob ng pamilya. Isang kamag-anak, isang taong kilala, isang taong tinatawag ding tito. At dito tuluyang yumanig ang komunidad. Hindi ito simpleng krimen. Hindi ito krimeng gawa ng estranghero. Ito'y isang trahedyang sumira sa tiwala, sa pamilya, sa paligid at sa pakiramdam ng kaligtasan ng mga tao. Ang umagang iyon ay nag-iwan ng marka sa bawat bahay, sa bawat magulang, sa bawat batang papasok sana sa eskwela kinabukasan. Habang ang araw ay patuloy na lumulubog, isang katotohanan ang malinaw. Ang buhay ng isang bata ay nawala at ang komunidad ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Habang lumilipas ang mga oras, matapos matagpuan ng bata, unti-unting napalitan ng bigat ang buong lugar. Ang mga usap-usapan ay naging mas seryoso. Ang mga tanong ay hindi na lang bulong. Ito'y naging sigaw ng isang komunidad na naghahanap ng kasagutan. Sinimulan ng mga awtoridad ang masusing investigasyon. Isa-isang kinausap ang mga taong huling nakakita sa bata. Tinanong kung sino ang kanyang kasama, kung saan siya huling nakita, at kung may napansin bang kakaiba sa mga oras bago mangyari ang krimen. Dito, unti-unting nabuo ang direksyon ng kaso. Ayon sa ilang salaysay, may nakakitang kasama ng bata, ang isang kamag-anak sa mga huling sandali, bago siya tuluyang nawala sa paningin ng iba. Hindi ito ang tito na maghahatid sana sa kanya sa eskwela. Ibang tao ito, ibang presensya, ibang papel sa kwento.
ang impormasyong ito ang naging sentro ng hinala. Sa mga ganitong kaso, ang salaysay ng mga saksi ay mahalaga, lalo na kung kulang ang pisikal na ebidensya. Ngunit kasabay nito, alam din ng mga investigador na ang testimonya ay kailangang suriin ng mabuti. Ang alaala ng tao ay maaaring magkamali. Ang emosyon ay maaaring makaimpluwensya. At ang takot ay maaaring magpatahimik. Habang lumalalim ang investigasyon, mas naging mabigat ang sitwasyon ng pamilya. Ang ideya na ang isang kamag-anak ang itinuturo sa krimen ay hindi lamang masakit. Ito'y nakakapunit ng loob. Paano mo haharapin ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ay siya ring pinaghihinalaan? Sa komunidad, nahati ang opinyon. May mga naniniwalang malinaw ang mga pahayag ng saksi. Para sa kanila, sapat na ang mga nakita at narinig upang ituro kung sino ang responsable. Ngunit may mga nag-aalinlangan. May mga nagtatanong kung bakit walang agarang ebidensiyang pisikal. May mga nagdududa kung sapat ba ang salaysay lamang para tuluyang husgahan ang isang tao. At dito pumasok ang masalimuot na usapin ng hustisya. Ang hustisya ay hindi lamang paghahanap ng may sala. Ito rin ay pagsiguro na ang katotohanan ang mananaig. Sa gitna ng emosyon, galit at lungkot, kailangang manatiling malinaw ang proseso. Dahil ang maling hatol ay isa ring anyo ng kawalan ng katarungan. Habang patuloy ang investigasyon, isang bagay ang hindi matanggal sa isipan ng lahat. Ang batang iyon ay wala na. Hindi na mababago ang nangyari. Ang tanging natitirang tanong ay kung paano bibigyan ng saysay ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng katotohanan at tamang pananagutan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kaso ay patuloy na sinusubaybayan. Ang bawat detalye ay sinusuri. Ang bawat pahayag ay tinatimbang. At ang buong komunidad ay nananatiling nakamasid. Umaasang ang katotohanan, anumang anyo nito, ay lalabas. Dahil para sa batang iyon at para sa lahat ng bata, ang hustisya ay hindi dapat maging malabo. Ito ay dapat malinaw, makatarungan at makatao. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang katahimikan sa komunidad ay nananatiling mabigat. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng paghihintay. Paghihintay sa sagot, sa linaw, at sa hustisyang tila napakatagal dumating. Sa kabila ng mga hinala, isang realidad ang unti-unting lumilitaw. Marami pa rin ang hindi ganap na sigurado kung sino ang tunay na may kagagawan ng krimen. Walang itak na recover na direktang mag-uugnay sa akusado. Wala ring dugo ang damit na nagsilbing pisikal na ebidensya. Sa isang kasong ganito kabigat, ang kawalan ng konkretong ebidensya ay nagiging sentro ng pagtatalo. Para sa ilan, sapat na ang salaysay ng mga saksi, mga taong nagsabing nakita nila ang bata kasama ang isang kamag-anak sa mga huling sandali bago siya nawala. Para sa iba, hindi ito sapat. Nais nilang makita ang ebidensya na hindi matitinag, ang patunay na hindi matatalo ng alinlangan. Sa ngayon, ang testimonya lamang ng mga saksi ang siyang nagbibigay bigat sa kaso. Mga salaysay na patuloy na sinusuri, pinagtutugma, at inaalam kung may pagkakatugma sa isa't isa. Sa bawat pagdinig, sa bawat ulat, ang tanong ay nananatili. Sapat na ba ito upang tuluyang hatulan ang isang tao? Habang ang batas ay gumagalaw sa sarili nitong takbo, ang pamilya ng bata ay patuloy na nagluluksa. Para sa kanila, ang detalye ng proseso ay mahalaga. Ngunit hindi nito kayang punan ang puwang na iniwan ng isang batang hindi na makakauwi. Ang sakit ay hindi nababawasan ng oras. Ang alaala ng umagang iyon, ang exam, ang sayaw, ang paghihintay sa labas ng bahay, ay paulit-ulit na bumabalik. Sa komunidad, nagbago ang pananaw ng mga tao. Mas naging mapagmatyag ang mga magulang.
Mas mahigpit ang hawak sa kamay ng kanilang mga anak. Ang simpleng pagpasok sa eskwela ay hindi na basta routine. Ito'y naging paalala ng kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may sala. Ito ay kwento ng isang sistemang kailangang maging patas, malinaw at makatao. Dahil ang hustisya ay hindi dapat ibinabatay sa galit o haka-haka, kundi sa katotohanan, kahit kaano man ito kahirap hanapin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kailanman dapat malimutan. Walang bata ang dapat makaranas ng ganitong karumaldumal na krimen. Walang inosenteng buhay ang dapat maputol dahil sa galit, kapabayaan o kaguluhan ng matatanda. At higit sa lahat, walang sino man, anumang relasyon o dugo ang namamagitan, ang may karapatang kumitil ng buhay ng iba. Ang batang iyon ay hindi na makapagsasalita. Hindi na niya maikukwento ang kanyang pangarap, ang kanyang kaba sa exam, o ang saya niya sa sayaw. Kaya ang responsibilidad ay naiwan sa atin na alalahanin, magtanong at manindigan para sa katotohanan. Ito ang paalala ng kwentong ito na ang hustisya ay dapat ipaglaban, na ang mga bata ay dapat protektahan, at na ang katahimikan ay hindi kailanman dapat maging kapalit ng katotohanan. Dahil ang isang umagang puno ng pag-asa ay hindi na maibabalik. Ngunit ang aral nito ay dapat manatili. Maraming salamat sa pakikinig.